Isang kawang chicken arroz caldo naman nga lulutuin natin dito sa aking higanting kawa para ipamigay. So ready na ito mga kailangan natin na ingredients. So magsimula na tayo. At dahil pupunuin ko nga po itong kawa ko ng chicken arroz caldo, kaya kailangan nga marami nga rin itong chicken nga natin. Kaya talagang bumili ako ng sobrang dami. Kaya dali-dali ko na nga pong pinagkakat nga po itong napakarami nga nating manok sa malalaking size para talagang sobrang mabusog yung mga pagbibigyan natin. Kanina nga po kasing umaga talaga sobra ako nag-crave nga dito sa chicken arroz caldo kasi bigla nga bumuhos nga yung ulan. Kaya talagang naisipan ko na magluto ng maraming chicken arroz caldo. At hindi nga lang po basta-basta chicken arroz caldo nga ito kasi talagang sobrang dami nga nating sahog na manok. At matapos ko nga pong mahati-hati nga yung mga manok, dali-dali na nga ako nagpunta dito sa aking higanting kawa para nga mag-fried ng bawang. Bibili na nga lang po sana kami kanina nga ng fried bawang nga sa palengke. Pero sabi nga ng mga kasama ko na mas masarap nga daw ang fried bawang kung ikaw nga daw mismong gagawa. Mas masarap at mas malasa nga daw po ito kaysa nga dun sa nabibili. Kaya talaga ako na nga lang gumawa para sumarap nga lalo yung ating arroz caldo. At pagkatapos ko nga po mag-fried ng bawang, naglagay na nga po ako dito na napakaraming butter kasi mag-uumpisa na nga po tayong maggisa. Sibuyas, luya. Kapag nga po kasi maulan nga yung panahon, talagang bukod nga po sa sopa sa champurado, talagang isa nga rin po itong arroz caldo sa lagi kong pinapaluto. Dalawang klase nga po yung sahog na laging nilalagay nga sa arroz caldo. Meron nga po dyan yung laman ng baka, pero mas gusto ko nga po talaga yung sahog niya ay talagang manok. Tapos yung gusto ko nga pong texture nga ng manok nga sa arroz caldo, yung naghihiwalay-hiwalay tapos sobrang lambot. At yun nga po yung gagawin nga natin dito, talagang papalambutin natin ng sobrang nga itong mga chicken nga natin, yung tipong maghihiwalay-hiwalay na nga sila sa buto. At ang parang mangyayari nga po dito sa niluluto nga natin ay talagang manok na merong konting arroz caldo. So, sobrang dami nga po kasi natin sahog, talaga nangangalahati na nga siya dito sa aking higanting kawa. At habang ini-stir ko nga po itong mga manok nga natin, talaga nilalagyan ko na nga rin po ito ng iba't ibang klaseng pampalasa para talagang kumapit sila dun sa ating pinakamanok. At matapos nga po natin may ilagay nga lahat nga ng pampalasa, itatakpan ko na nga po ito para talaga lumabas nga yung mantika ng pinakamanok nga natin kasi yun nga yung masarap sa arroz caldo. At habang pinagmamantika nga po natin siya, pumunta na nga po ako dito sa gilid para hugasan nga muna itong mga gagamitin nating bigas. At dalawang klase nga po ng bigas ang gagamitin nga po natin para sa ating chicken arroz caldo. Meron po tayo ditong malagkit na bigas at yung normal nga po ng bigas na sinasaing natin. Kaya nung nahugasan ko na nga po itong mga bigas nga natin at okay na nga rin yung pinagmamantika nga po nating manok, ay dali-dali na nga natin siyang ilalagay dito. At kaya nga po dalawang klase nga po yung bigas na gagamitin natin dito sa ating chicken arroz caldo kasi hindi nga po pwede na malagkit na bigas lang. Pag nga po kasi malagkit nga lang po yung ginamit natin dito sa ating nilulutong arroz caldo, talagang hindi na po siya arroz caldo. Talagang magiging biko arroz caldo na siya. Lalagyan na tayo ng tubig. At ito nga po mga binuhos nga po nating tubig, hindi pa po ito yung pinaka-final na tubig nga po nitong ating arroz caldo kasi tatansya-tansyahin pa po natin siya. Maluluto pa nga po kasi itong mga bigas nga natin na talagang hihigop nga sila ng tubig kaya kailangan nga natin magdagdag ng magdagdag. At isa nga po talaga ito sa challenging nga sa pagluluto nga po dito sa aking higanting kawa, yung kailangan mo po siyang haluin ng walang tigil kasi masusunog na yung ilalim. Kaya talagang ilang oras nga po namin itong haluin hanggat maluto nga po yung pinakabigas. At hindi nga po magiging itsurang arroz caldo nga po itong niluluto nga natin kung hindi nga po natin lalagyan itong kasubhat. Ito nga po kasi yung lalong magpapaganda at magpapasarap po dito sa ating chicken arroz caldo at hindi nga po pwedeng wala ng ganito kasi gusto ko talagang arroz caldo na meron pong ganito. At sa mga oras nga po na to talagang kinakabahan na nga po ako kasi itong mga bigas nga natin talagang medyo hindi pa po siya naluluto pero paapaw na nga po siya dito sa kawa ko. Kaya maya nga lang din po habang tuloy-tuloy nga po namin siyang inahalo, ganito na nga po yung naging itsura niya, talagang malapit na nga umapaw. Pero sa tingin ko nga po yung talagang kakayanin nga to kasi sobrang laki nga po talaga ng kawa ko at kayang-kaya niya nga po yung ganito karami. At habang patuloy ko nga pong inahalo nga itong niluluto nga po natin chicken arroz caldo, talagang nakikita ko nga yung mga manok nga natin na sahog, talagang malalambot na nga sila. Kaya naman dali-dali ko na nga siyang titikman kung okay na nga yung pagkakaluto nga natin at kung luto na nga yung bigas. At finally nga po, bago pa umapaw itong niluluto nga natin, naluto na nga rin po itong chicken arroz caldo natin. At finally nga rin naluto na nga rin siya kasi malapit na nga lumaki nga yung braso ko kakahalo. At hindi nga po pwedeng na basta-basta lang naluto nga itong chicken arroz caldo nga natin, kailangan nga maganda yung presentation. Kaya nilagay ko na nga po itong mga boiled egg nga po natin dito
dito sa paligid ng aking higanting kawa. At matapos ko nga po malagay itong mga boiled egg nga natin, naglagay na nga rin po ako dito ng mga spring onion. At pagkatapos nga po neto, dali-dali ko na nga rin po nilagay yung mga niluto nga po natin kanina mga fried bawang. At talagang amoy na amoy ko na nga po itong niluto nga po natin chicken arroz caldo, kaya bigla nga po ako nagutom. At talagang na-achieve ko nga po yung gusto ko dito maging texture sa ating chicken arroz caldo, yung hindi nga po siya sobrang masabaw at hindi nga rin siya sobrang lagkit. At bago pa nga po maging masabaw nga itong niluto nga nating arroz caldo, kasi malapit na nga bumuhos ngayong ulan, dali-dali na nga tayo magbabalo. At talagang saktong-sakto nga itong niluto nga natin chicken arroz caldo, kasi napakasarap nga nitong kainin kapag nga malamig yung panahon. Ito na po, ipapasok ko na po yung linya ko. At dahil napakarami nga po nating naluto dito sa aking higanting kaway, sigurado nga ako na napakarami rin nating mabubusog. At sigurado nga po ako na busog nga po yung mga mapagbibigan nga natin, kasi talagang pinuno ko nga po itong lagayan nga natin ng manok, nitong arroz caldo, nitong mga sahog, talagang dinamihan ko po. At baka nga po dito pa nga lang sa manok nga po na sahog nga nitong chicken arroz caldo nga natin, ay mabusog na po yung mga pagbibigyan natin. At maya nga lang din po, pagkatapos na po namin magbalot ng napakaraming chicken arroz caldo, titikman ko na nga po itong niluto ko. Hindi pwede hindi natin matitikman itong niluto nating arroz caldo. Gusto ko na manghang, so lalagyan namin siya nitong homemade namin na chili oil. Hindi kami naglagay nito dito sa niluto ko kasi nga pamimigay natin siya sa mga bata. Yung mga bata hindi mahilig sa manghang. At kahit nga po hindi ako sobrang mahilig sa manghang, talagang dinamihan ko nga po ilagay ko nitong chili garlic oil. Muna natin. Sarap. Sarap. At nung natikman ko na nga po itong chicken arroz caldo nga po na niluto ko, talagang dito ko nga po nasabi na talagang na perfect ko nga siya, kasi talagang sobrang sarap ng lasa, tamang-tama, tapos yung chicken talagang sobrang lambot. At talagang excited na nga po ako sa magiging reaction nga po nito mga pagbibigyan nga natin, kaya dali-dali ko na nga po itong inasikaso para madala na nga po natin siya doon. At bukod nga po dito sa napakarami nga po naming nabalot, talaga meron pa po kaming dalangan na malaking kaserola na meron din po laman na arroz caldo, para kung sakali nga po na gusto pa nilang kumain ulit, talagang pwede pa po. At matapos nga po ang medyo mahaba nga po namin biyahe, nakarating na nga rin po kami dito sa maliit at liblib nga na paaralan. At talaga nakikita ko na nga rin po sa kanila na excited na nga rin sila dito sa aking niluto, kaya dali-dali ko na nga rin silang pinagbibigyan. Alam niyo po ba kanina nung nasa biyahe po kami, talagang grabe talaga yung buhos ng ulan, para talagang bagyo yung level ng ulan, pero sabi ko sana tumigil yung ulan para talaga maayos kami makapagbigay. Talagang nagulat ako, biglang tumigil yung ulan. At mukhang hindi nga lang po kayong mga followers ko nga po ang nakasubaybay nga po dito sa ginagawa ko, pati nga rin po si Lord talagang nanonood. Amazing!